Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kay mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may hindi kami naging alipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo ni ako." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anong uri ng pananampalataya meron tayo ngayon? Ito ba ay pananampalatayang may kondisyon o ito'y pananampalatayang naaayon sa kalooban ng Panginoon? Ang pananampalataya pong may kondisyon ay yung nagdidikta sa Panginoon. Na para bagang, "Lord, sasampalataya ako sa iyo, pero dapat ganito. Maniniwala ako sa iyo, pero dapat ganon." Ito yung uri ng pananampalataya na nakapaloob sa mga panalangin. "Lord, naniniwala ako, makababangon ako, makababayad ako sa mga utang ko. Lord, naniniwala ako, masosolve ko itong problema ko. Lord, naniniwala ako, gagaling ako sa sakit ko. Lord, sumasampalataya ako na hindi pa mamamatay ang pinakamamahal ko. Lord, sumasampalataya ako na makikita ko pa rin ang dawan ko kahit 50 na ako, tibay mo." As I said, pananampalataya naman ang tawag dito. Kaya lang, papaano kapag hindi naibigay ng Panginoon ang ating eksaktong gusto? Paano mangyayari sa ating pananampalataya? O pwede tayong ma-disappoint, ma-discourage, ma-depress, o sa Diyos tayo ay magalit o magtampo. O hindi nga ba't ganyan ang uri ng pananampalataya ng mga Hudyo na narinig natin sa ating mabuting balita o ebanghelyo? Noong una, nananampalataya sila kay Kristo. Bakit? Ang nakikita nila, ang naririnig nila, ay yun pang kanilang gusto. Pero ito na, unti-unti nang nagsishift si Kristo. Maninindigan na siya sa pinakatama at pinakatotoo kung bakit siya naparito sa mundo. At iyon ay hindi matetake ng mga Hudyo. Kaya nga sila na magdiriwang at sasabihin, "Hosana, Hosana!" sapagkat si Kristo ay nandito na. Sa akala nila'y magtatatag ng bagong kahariang makalupa at mag-aaklas na ang mga Hudyo laban sa mga Romano. Nang paunti-unti nilang nakikita ay hindi magkakaganito. Sila na rin mismo ang sisigaw, patayin si Kristo. Ang problema kasi sa pananampalatayang ganito, na may kondisyon, ayun nga nagdidikta tayo sa ating Panginoon. Sa kung anong paraan at sa kung kailan niya dapat tugunin ng eksakto ang ating mga
kahilingan. Hindi naman po pwede yun because God is not and will never be our equal. Diyos siya. Tao lang tayo. Tayo ang dapat sumunod sa Kanya at hindi siya. And besides, Diyos nga siya. Siya ang mas nakakaalam ng lahat. May nakikita siya na hindi natin nakikita. May nalalaman siya na hindi natin nalalaman. Mayroon siyang kayang gawin na hindi natin kaya sa ating sariling kakayanan. Kaya it's always the best na ang naisin natin ay ang kanyang plan, not our own plans. Sabi nga ng Panginoon, Thy will be done. At dito po tayo nililid nito sa pananampalatayang naayon sa kalooban ng Panginoon na siyang makikita po naman natin sa ating first reading ngayon. Sa ating first reading, napansin po ninyo, may 3 Hebreo. Pinagbabantaan ng buhay nila. Talagang papatayin sila. Ihuhulog sila sa apoy hanggang sa mamatay kung hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan ng hari. Anong sabi nila? Mahal na hari, hindi po kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan sapagkat naniniwala kami na ililigtas kami ng Diyos. Sounds like pananampalatayang mababaw o may kondisyon na para bagang, Lord, sasampalataya kami kasi alam namin ililigtas mo kami. Pero, take note, meron silang idinagdag na napakahalagang statement sa uli. Unahin natin uli yung sinabi ko. Mahal na hari, hindi po kami sasamba sapagkat naniniwala kami na ililigtas kami ng Diyos. Pero kahit na hindi kami mailigtas ng Diyos sa apoy na ito, hindi pa kami rin sasamba. That's the faith I'm talking about. That's precisely the kind of faith God wants us to have. The faith that still praises Him despite suffering. The faith that still trusts in Him despite we don't understand what's happening. The faith that still makes us smile even though we don't want the situation we are in. Yun ang pananampalataya na hinihiling ng Diyos sa atin. Tama ang sabi ng Bible, be bold in your prayers. Pero sasabihin din ng Bible, be humble in waiting for answers. Sasabihin ng Bible, be persistent. Pero sasabihin din ng Bible, be patient. Ito'y captured dun sa 1 Thessalonians 5:17 to 18. Ang sabi mismo ni San Pablo ay ganito, rejoice always, pray without ceasing. Pero yung kasunod, alam niyo kung ano? Give thanks in everything. Pray without ceasing, but give thanks in everything. Pag naging ganun ang ating pananampalataya, unang-una, sa parte ng Diyos, it will give Him more time or more room to operate in our lives. Nagpa-opera po ako sa likod, mayroon akong malaking cyst. Cyst lang ito, madali lang sana. Also, medyo malalim. Kaya lang, sa aking isipan, so hindi ko pa ito nakukonfirm sa aking doktor. Kaibigan ko po kasi yung mga doktor na nag-operate sa akin. Magkapatid sila. Basta to cut the story short, medyo na naging matagal yung operasyon eh. Ang naisip ko lang, mas naging madali sana para sa akin at lalong-lalo na para sa kanila kung mas naging cooperative ako. Kasi alam po ninyo ako, nakikita ko pa lang yung injection, hindi pa tinutusok sa akin, nakikinig na ako.
Oo, nakakahiya ba sabihin? Gano'n ako. Kaya kahit hindi ako nasasaktang gano, pinapakita ko na uncomfortable ako, hindi ako at ease. So si doktora, si Doc, para bang, Father, okay lang? Father, okay ba dito? Pwede ba ito? Oo. Alam po ninyo yun, kung nagtiis lang talaga ako, sapagkat hindi naman ako nasasaktan, mas naging madali para sa kanila ang gawin ang kanilang paraan. Ganon din sa Diyos. And if I may add to this, katulad din ng mga sitwasyon natin ngayon. Meron akong kaibigan sa isang pribado at sa isang magandang ospital. Ang daing ng mga nurses at ng mga doctors doon, kapag may nagdo-donate sa ospital na yon, ang daming proseso, daming kailangang kausapin, daming kailangang pirmahan. Kailangan na ang mga PPEs na yan. Sa halip na po pwede na, yes, dapat maging accountable, dapat may clear copy kung nasa saan napunta, kung sino ang kumuha, pero po pwede bang pabilisin yan? Kasi kinakailangan na eh. Pwede bang yung mga nagbiyahe ng mga PPE na yan, o lalong-lalo na halimbawa rin, yung mga prutas, yung mga gulay, yung mga pagkain, yung mga basic necessities, nang pahirapan sa daan. Naalala ko ang sabi ng isang doktor sa pampubliko yatang ospital, bigyan nyo kami kaagad-agad ng mga PPE. Kung hindi, bigyan nyo na lang kami ng kabaong. Kasi hindi kayo kaagad makatulong. Kinakailangan na namin agad ng tulong. Ganon din sa Diyos. Although, may freedom ang Diyos. Hindi natin siya mapipigilan. Pero, tandaan lang din naman natin, ano man ang kagustuhan niya sa ating buhay, mas magiging mabilis ang accomplishment nun kung walang masyadong resistance. Kung hindi tayo magdadoubt, kung hindi tayo magagalit, kung hindi tayo magtatampo sa Kanya, kung hahayaan natin siya na gumalaw sa ating buhay. Actually, hindi lamang ito para sa Diyos eh. Ang mas advantage nito ay nasa sa atin, para sa atin. Kasi kapag binibigay natin ang ating buong trust sa Diyos, unang-una, mas lalo tayong magiging masaya. Despite may mga mangyayaring problema, sapagkat come to face it, hindi naman lahat ng gusto mo, mangyayari ayon sa gusto mo. No matter how much you want it, life won't be perfect. Pero kapag nandyan ang buhay mo sa mga kamay ng Diyos, you will believe na God can make something great or good out of it. Isa pa, mas magkakaroon tayo ng pag-asa. Kapag ang Diyos ay alam nating humahawak sa ating buhay talaga, ano man ang ating maging problema. Kasi maiisip natin, hindi tayo ilalagay ng Panginoon o pababayaang malagay ng Panginoon sa isang sitwasyon kung saan alam niya na hindi niya tayo kayang ibangon o iahon. Ikatlo, mas magiging malakas tayo sa panunukso ng dyablo. Sapagkat madalas, ang ginagamit ng dyablo bilang panunukso upang sa kalungkutan ay masadlak tayo, yung ating mga gusto. Gusto mo ng promotion, gusto mo ng magandang kalusugan, gusto mong gumaling ka agad, etc. Gagawa siya ng paraan upang hindi ito matupad ng naayon sa ating kagustuhan. So, ang magiging tendency, madidisappoint tayo. Malulungkot tayo. Pero kapag alam natin, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos, kapag hindi niya kalooban, hindi mangyayari. Pero kapag kalooban niya, anumang puwersa ang humarang ng mga demonyo, mangyayari at mangyayari ito. Basta ako, maghihintay lang ako. At syempre, isa pa, mas magiging relax tayo eh. Hindi mo kailangang tanungin araw-araw, minuto, segundo, magkakaroon kaya ng magandang kapupuntahan ng aking mga pagsisikap? Makakatapos kaya at magkakaroon ng magandang kinabukasan ng aking mga anak? Paano kaya ako sa pagtanda ko? Gagaling kaya ako? Naku, baka mamatay ng maaga ang mahal ko. Ma-extend pa kaya ang quarantine para sa COVID-19 na ito? Hey, ano sabi ng Panginoon? Kung makadaragdag ng buhay mo ang pag-aalala, go mag-alala ka. Pero alam natin hindi makadaragdag, makababawas pa. Hindi makatutulong. Hindi ko naman po sinasabi na huwag tayo gumawa ng paraan. Ang sinasabi ko, bawasan natin o alisin natin
ang labis nating pag-aalala para sa kinabukasan. Basta mag-ingat tayo. Gawin natin ang ating parte. And then let's relax. Hindi ka mamamatay kung ayaw ka pang mamatay ng Diyos. Tandaan mo yan. Anong sinasabi sa Psalm 138 verse 8? God will fulfill His promise for us. God will fulfill His promise for us. Ganun lang. And I assure you, kapag ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Diyos, makikita natin unti-unti kung papaanong kikilos ang mga kamay ng Diyos sa ating buhay. Ito po sana mga kapatid, ang maging intensyon natin sa misang ito, sabay ng mga intensyon pa natin na pangkalahatan, ang magkaroon tayo ng pananampalataya na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Again, mahirap po ito. Kaya naman ang dasal at kahilingan ng mga disipulo noon ay siyang maging kahilingan din natin ngayon. Lord, increase our faith. Dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya sapagkat sa ngayon, ito'y kulang na kulang sa ngayon. Ito'y nandun pa rin sa panalangin. Lord, sana ganito. Lord, sana ganon. Sana sa tulong mo, ito'y madugtungan namin ng... Pero Lord, kahit hindi pa, kahit hindi na, manampalataya pa rin kami sa iyo. Magpakabuting tao pa rin kami, magsumikap pa rin kaming maging masaya sa buhay namin. Ito, yun ang pananampalataya na nakapagpapangiti sa Diyos. At yun ang pananampalataya na makatutulong talaga sa atin, lalong-lalo na ngayon, ng lubos-lubos. Amen.